unang-una siguro ang nakikita na natin ngayon yung benepisyo, yung case build-up. No? Okay, all right. Case build-up. Ito yung sa pamamagitan ng bagong polisiya ng kagawaran, no? Ito yung pagpapasama-sama ng law enforcement prosecutors ng paggagayak ng kaso bago pa siya tumawid dun sa proseso ng PI, no? Kasi ang pagtutulungan ng law enforcement agents at saka ng prosecutor nakakapagpatibay ng kaso. Kasi ang panuntunan dito, Cesar at mga kababayan ko, hindi sa dami ng kaso mababawasan ng krimen. Kasi sa dulo, ang kailangan natin pagtupad ng mga kababayan natin. Yung prosecution tsaka enforcement, tingnan natin yung mindset na yun. Dulo na yun eh. Pag hindi nag-uusap yung verb at noun, may problema. Yes. Pag hindi nag-uusap yung DOJ at law enforcement, Yes. may problema. May problema. Kung may huli ka pero hindi naman na-convict o hindi nagkaroon ng resolution ng kaso. Pero hindi hindi to rocket science. Ang turo lang nito is yung whole of government approach. Whole government approach. Tulungan tayo. Interoperability. Yes, para mas maging matibay ang mga kaso natin na ipasasampa kasi yun ang deterrence. Pag nalaman ng mga kriminal, ng mga lumabag ng batas na na-file na ako ng kaso, nako, kinakabahan na ako. Natatakot na ako. Deterrence. That fear factor, ano? Yeah. Kailangan maramdaman yun nung mga gustong lumabag sa batas. Kailangan, parang seryoso ang gobyerno. Nandyan ang justice, nandyan ang police, nandyan ang NBI, yung mga ganon. At patuloy yung pag-aaral, ha? Patuloy yung pag-aaral. Kasi tandaan natin, yung mga nasa kabilang bakura, no? Yung mga gustong gumawa ng paglabag sa batas, no? Nag-aaral din yan eh. Pinag-aaralan tayo eh. So yung patuloy na ugnayan ng law enforcement agencies at saka ng Department of Justice, yung ating mga prosecutors, nakakatulong to ng malaki. No? Tumaas daw yung case disposition rates. Yes. 2023, no? Nag-start yan, 2023, 24, 25. Full term na ni BBM ito, no? Yes. Ni Secretary Boying ito. Tumaas. May momentum tayo. Na-sustain ba natin? Yes, definitely. Nasusustain natin to. Ang malaking dagdag dito, yung pagtulong sa atin ng DBM, ng Office of the President, sa pagdagdag ng mga piskal. Kulang ba tayo? Kulang tayo. Alam niyo na nagsimula sa panahon ng July, no? July yung start ng administration. 2,775 lang yung plantilla positions. 2,000? 775. Sa more than 116 Filipinos. Paano ang ratio? Pero ang hati ho niyan is meron ho tayong 249 offices nationwide. Ano yung 249? Meron tayong 18 regional offices. Okay. Meron tayong 149 na city prosecution offices. Ito po yung mga city prosecutors office. Okay. Tapos meron po tayong 82 provincial prosecution offices. Diyan po, kasi ang jurisdiction po ng bawat prosecution offices, Cesar, bawat lugar, doon nagpa-file ng kaso. At yung hepe natin doon, ang may kakayanan at may karapatan na mag-desisyon sino ba ang ikukulong, sino ba ang sasampahan ng kaso, prosecution officers. Sino kaagad, wala namang basehan to, walang basehan to. Harassment lang to, o kalokohan lang to. Walang basehan to. Pero you're saying, nung pumasok ang BBM administration, kulang na kulang tayo? Opo, 2,700 lang po ang plantilla. Pero syempre may gap po yan eh, yung field up at saka yung plantilla. 2007 na nga lang. Pero marami pa, hindi pa filled up yung iba. Yes, opo. Kayod po tayo. Kasama ko po si kaibigan nating si Yusek Dodo. Nagsimula ho kami. Sa pangunguna po ni Secretary. Justice Dodo, tawag ko sa kanya. Uupo yun dito mamaya. Opo. Katulong ho kami. Yan ho ang una na naging assignment ko kay Secretary Boying, then now Ombudsman. Ayusin. Ngayon po, ang tayo na po natin, nasa 3,400 na ho tayo. Ito po, 3,400. ang plantilla position. So, nadagdagan ito ng more or less 700? Yes, opo. Okay. Tapos meron pa hong mga prosecution attorneys, yung mga newly created na positions. Okay. Na another 500 prosecution attorneys. At tinulungan kayo ng DBM? Tinulungan po tayo ng DBM, ng Office of the Mabilis President. Mabilis yung action ng DBM? Oho. Kaya po ngayon, ang recruitment po natin. Kaya yung disposition ng case ninyo napabilis. Mas marami ng tao? Yes, mas marami po tayo. Capacity building ho. Capacity building. Hindi lang ho yan, Cesar. Na-introduce din ho natin yung mentoring.
Ibig sabihin? Ito po yung maganda kasing proseso ng pag-aaral ng mga bagong piskal. Yung mas senior na piskal, Okay. diba? Yung mas may bihasa na, natuturuan na yung bagong pasok. Ito Hindi yung basta ka lang isasalang. Ito yung trick dyan, ha? O ito ang dapat mong pag-ingatan. O ito ang dapat, pagka ganito nang nakikita mo, ito na dapat ang course of action dito. Parang mentoring. Mentoring po ang parang may konsepto teacher, niyan. ginawa ninyong teacher. Parang Kasi ganon. kahit sa iba't iba hong opisina, lalo na yung malalaking law office, yan po ang susi eh. Kasi merong hindi at yan naman po yung realidad. Kahit pasado ka sa bar at ang ganda ng studios ka, Malaking bagay. iba yung practical application, no? Totoo Sa yung field. kasi, sir. Kasi this time, kasama mo na yung law enforcement agency. Yes.